Ano bang ginagawa ng ibang Pilipino doon sa building na malapit sa ICC? Okay? Lalo na si Robin Padilla at kung sino-sino pa na mga Pilipino galing dito nagpunta ron. Okay? Lalo na siguro yung mga Pilipinong nandoon. Kasi ganito, ang ICC po ay hindi katulad ng local court sa Pilipinas na pwede mong pasyal-pasyalan, yung mga nakakulong pwede mong dalawin anytime, pwede kayong magprotesta, pwede kayong kung ano ang gawin. At tingin ko, nabubwisit na po ang Netherlands government dito po sa ginagawa ng ating mga kababayan na pag-stay, pagrarally, paggagatherings dyan po sa harapan ng ICC. Tingin ko ay nabubwisit na ang gobyerno ng Netherlands dahil po sa napakalaking abala, kaguluhan na dinadala ng mga kababayan natin dyan. Na kinukonsinti naman ni Sara Duterte kasi nga po dyan siya nakakakuha ng atensyon. Siguro kaya na lang pinagbibigyan ito ng mga taga-Netherlands na gobyerno kasi nga vice presidente ng Pilipinas yung nandoon. May senador pa, 'di ba? Pero tingin ko kung papasimunuan na nila ang pag-alis diyan, kung itong Netherlands government ay tuluyan ng aalisin yung barikada diyan, hindi na papayag na mayroong mga ganyang pagtitipon sa harapan po ng harapan ng ICC, di ba? Tingin ko matitigil itong ginagawa nilang katarantaduhan diyan. Katulad ng mga taga-Qatar na magaling lang sa katarantaduhan. Ito din sa naka-flash diyan po na video, ano po 'yan? Pinapaalis na po sila diyan. At pinapapasok sila doon sa loob ng barikada kasi naglo-loitering na sila diyan Actually, hindi po yan gusto ng mga taga-Netherlands. Ayaw ng gobyerno, ayaw ng mga tao diyan. Wala po sa kultura nila ang mga ganyang pagrarally o ganyang pagga-gathering. Actually, nakakahiya po. Nakakahiya. Isang malaking kahihiyan po sa ating mga Pilipino ang ginagawa ng mga kababayan natin doon dahil bukod sa ang pinagtatanggol nila ay kriminal, napakaraming pinagurgur, yung pong mga ganyang galawan ng mga kababayan natin hindi po tanggap ng international community. Hindi po natutuwa ang ating ibang lahi diyan sa ganyang gawain. Kasi po, hindi po sila na-expose sa ganyan, walang ganyan sa kanilang lugar, hindi sila nagrarally. Nagrarally sila siguro baka sa ibang lugar yung kapag sobra na lang talaga ang kumbaga nangyayari. Pero yung ganito na hinuli lamang ang isang kriminal at pagbabayarin lamang sa kanyang kasalanan ng isang kriminal, pinagtatanggol ng ating mga kababayan, nakakahiya po, nakakahiya. Parang alam niyo yung malalaman ng ating mga kaibigan na bansa na ang mga Pilipino ay kumakampi sa kriminal, na ang vice presidente natin ay may tatay na kriminal. 'Di ba? Nakakahiya sa totoo lang. Yung ginagawa po ng mga kababayan natin diyan na pagtatanggol sa isang kriminal. Lalo pong sasama ang tingin sa ating mga Pilipino at isa pa mas makakasama ito kay Digong dahil ang interim release ni Digong ay nakasalalay sa ating gobyerno. Gobyerno natin, Philippine government ang tatanggap ng interim release nitong si Digong. Pero tingin ko kapag ganyan na pinapakita ng mga kababayan natin na pinagtatanggol nila ang kriminal, parang pinapakita lang lalo ng ating mga kababayan na etong si Digong ay hindi po talaga pwedeng litisin dito sa Pilipinas bagkus kasi kapag nilitis dito sa Pilipinas, manggugulo ang kanyang mga supporter na mga engot-engot. Bilang publicity o kung anumang klaseng gimmick yan. Sa ICC po, baliwala yan. Dahil ang International Court Justice or Judge, walang pakialam sa rally. Walang pakialam kung artista ka o malaking tao ka o malaki ng pangalan mo sa bansang pinanggalingan mo tulad sa Pilipinas. Kaya yung pananatili ni Robin Padilla dun sa Europe, useless yun.
Sana umuwi na lang siya rito at mag-prepare, maghanda para sa mga dapat na trabaho niya bilang senador ng Republika. Yung mga proposed bill o yung mga public hearing sa Senado, wala naman rin siyang public hearing. O bakit hindi siya sumasali sa mga hearing na yan? Lagi siyang nandoon sa Europe. Ano bang meron doon? Di naman siya abogado ni Duterte. Diba? So publicity lang yung ginagawa ni Robin Padilla. Gimmick lang. Salita ng salita doon sa mga rally. Wala naman dating yun sa kaso ni Duterte. At wala rin naman pakinabang ang Philippine government or majority ng mga Pilipino nagpapasweldo sa kanya. Just imagine si Robin Padilla tuloy-tuloy ang sweldo kahit naka-recess. Kahit naman naka-recess pwede sila magtrabaho pero hindi siya nagtatrabaho. Ang kanyang ginagawa ay pure para lang sa mga Duterte. Balita ko until now mula na siya magpunta ron halos 2 linggo na. Hindi pa nakikita niya kahit na kumot man lang o una ni Duterte kasi hindi naman pala siya pinapapasok doon sa kwarto. Yun yung mga anak at saka yung mga asawa, hindi pa nga sigurado makapasok Hindi kung, di ba, pag nagtry yung mag-inang Kitty at saka si Hanilet, hindi naman nakapasok agad-agad. Hindi po, ibang-iba po kasi. Huwag niyong ituring na parang pulis ng Manila, ng Pilipinas, parang Bureau of Jail and Management Penology ng Pilipinas, ang mga security at policy sa Interpol International Court, ICC. Hindi po ganon. Sa kanila may oras ng dalaw. Pangalawa, hindi lahat ng kaibigan, kakilala, member ng pamilya ay anytime pwedeng dumalaw. May appointment yan. At hindi pwede ang maramihan pa isa-isa. Masulat din ako makadalawa. Totoo po, tama po, Sir Mike Abe, nonsense ang pag-stay dyan ni Robin Padilla. Dahil po halos ilang araw na siya dyan, 2 linggo na siyang nag-stay dyan, hindi pa rin po niya nakakaharap itong si Digong. Bakit? Kasi po sa araw ng dalaw, sa isang araw na pagdalaw, 2 tao lang ang pwedeng harapin ni Digong. At lagi niyang pwedeng harapin ay ang kanyang abogado. Araw-araw yan, pwede siyang dalawin ng kanyang abogado. Pero, 1 tao lang ang pwedeng dumalaw sa kanya sa loob ng kulungan. Maaring anak niya, kaibigan niya, o kung sino man na kanyang na pwede niyang harapin. Pwera na lang nung nangyari nung birthday niya na nakapasok si Hanilet at etong si Kitty na humarap 2 tao. Pero tingin ko hindi dumalaw ang kanyang abogado noong birthday niya kaya nakapasok si Kitty at si Hanilet. Pero sa araw-araw po ng pagdalaw kay Digong, isa lagi ay abogado at ang isa ay ang kanyang immediate family o kung sino man ang papahintulutan niya na dalawin siya. Pero hindi ba nagtataka si Robin Padilla, 2 linggo na siya dyan, hindi po siya pinapatawag o pinapadalaw ni Digong? Ultimo si Harry Roque, hindi po nakakaharap ni Digong. Etong si Medialdea, nakakaharap niya si Digong noong una dahil siya ang tumayong abogado. Pero pagkatapos na makuha etong si Nicholas Kaufman na wala pang naipapanalong kaso sa ICC, hindi na rin po nakapasok si Medialdea. So, ano ang punto ng pag-i-stay dyan ni Robin Padilla? For audience impact? Pamparami ng mga OFW na pupunta dyan sa dahig? Hindi po nakakatulong ang isang Robin Padilla diyan dahil nga po mas lalo pang mabubwisit ang mga taga-ICC at ang mga taga-Netherlands dahil sa pagdami ng mga taong nagpipikit diyan po sa harap ng ICC. Diba? Sabi nga ni Sir Mike Abe, bakit hindi na lang daw maghanda sa kanyang mga trabaho at sa mangyayaring impeachment trial etong si Robin Padilla? Wala namang utak yan Magmumukbang lang yan sa impeachment trial. Saka isa pa, hindi yan maghahanda. Ang maghahanda, yung mga coach. Ihahanda ang kanyang mga kodigo. Yan ang pinaka matalinong senador kung grade 1 ang kanyang mga kasama sa Senado. Ultimo mga abogado, may appointment ang pagdalaw o pakipagkita sa kliyente na katulad ni Duterte. Ganon po. Dito sa Pilipinas may ganon din pero minsan nalalabag yan pagka
Maganda ang pakisama doon sa mga security. Kahit anong oras nakakadalaw, nakakatulog pa nga sa kulungan ng pamilya eh. Ng mga nakakulong dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, hindi pwede yun. Kaya yung ginagawa ng mga Pilipino na pupunta ron, kahit na yung kanyang pamilya, si Sarah, si Hanilet, si Kitty, at kung sino-sino pa. Nakita mo, nandun sila, nakikita natin, lagi nasa kalye. Nandun sa open area ng tapat ng building. Hanggang doon lang. Hindi sila pwedeng makapasok ng matagal. At hindi sila basta-basta makapasok anytime. Hindi po ganon. Kasi international court yan. Meron silang sariling policy, may sarili silang batas, sila ang masusunod. Wala silang pakialam sa kung ano man gusto sabihin ng mga supporters ni Duterte. Huwag niyong i-apply ang kulturang Pilipino o style sa Pilipinas diyan sa labas ng bansa. Kayo namang mga OFW diyan sa Netherlands at yung mga kapanalig na mga Duterte, sabihan ninyo ang kasamahan nyo. Alam naman ninyo, iba ang style sa abroad. Iba ang kultura, iba ang batas, iba ang policy, ibang-iba ay sa Pilipinas. Bakit hindi nyo sinasabi? Kaya tuloy, sina Sara, si Robin Padilla, si Harry Roque na ngayon, nawawala na naman, nagtago na naman. At yung iba pang nagpupunta ron. Hanggang ganun lang yon. Hanggang doon lang kayo sa labas ng building. Nagpapalamig lang kayo at nagdadrama kayo doon sa harap ng media. Eh, yung isa pang nakita natin na lumabas yung tunay na ugali eh. Yung Hanilet tsaka yung Kitty, ang sama ng ugali. Yung si Kitty, tinatanong lang eh. Nung media eh, biglang hinata at kinalabit nung Hanilet, nung nanay niya. Huwag kang magsalita, parang gano'n. Tapos nung tinatanong, biglang umalis. Di ba? Napaka-arugante ng mga dating. At nahuli kan po, ito nga si Hanilet na kung saan ay tinabig ang cellphone nitong si Maris Umali. Ewan ko bakit galit na galit sila kay Maris Umali. Dahil ba sa pagsasabi ni Maris Umali na hindi nila naintindihan na tinawag daw na matanda si Mejaldea. Ano ba tingin nyo kay Mejaldea? Teenager? Kapag si Mejaldea tinawag na teenager, baka magalit. Kasi matandang hukluban na. Matandang hukluban na si Mejaldea, ba't kayo nagagalit? Kaya tawagin niya na matanda, hindi na masama. Bakit? Hukluban na yan eh. Senior citizen na yan. Kita nyo nga, basta-basta na lang nahihilo, basta-basta na lang nabubuhal. Sa halip na makatulong kay Digong, dagdag pasakit pat dinadala pa sa ospital dyan, sa Netherlands dahil matanda ng hukluban. Ba't ba nagagalit kayo kay Maris Umali? Ay nagsabi lang naman ng totoo. Masama kung sinabi ni Maris Umali, tignan mo yung baby nakatingin sa akin nung nakita ko pumikit. Kung sinabing baby, si Mejaldea yon. Pero hindi, matanda talaga, matandang hukluban. Kaya kitang-kita po ang pagiging maangas, arugante, kala mo kung sino nitong si Hanilet. Pinapakita po talaga nila ang kanilang pagiging mga entitled. Alam niyo, naaawa ko kay Maris Umali. Buti na lang talaga si Maris Umali ay professional. Hindi pala patol. At tinitiis niya ang mga pambabash na ginagawa sa kanya ng mga DDS dyan sa The Hague, sa Netherlands. Kahit na pinapahiya siya harap-harapan, trabaho lang siya. At isa pong napakadakila na pag-uugali yung ganoon, na kahit na ikay sinisiraan, binabanatan, ginagawa ng kwento, pinapahiya sa harapan ng maraming tao, patuloy ka pa rin nagtatrabaho. That is professionalism na walang-wala dito kay Hanilet, kay Kitty at sa mga Duterte at pati kay Sara Duterte na nakikita natin na na maangas din at sinabihan na bobo daw yung mga abogado na nagpakulong sa tatay niya. Diba? Imagine mo, sinabihan mo bobo yung mga abogado na nagpakulong sa tatay mo. Nasaan ba tatay mo ngayon? Nakakulong. Sino nagpakulong? Yung mga abogadong sinabihan mong bobo. Di mas bobo ka. Kasi yung sinasabihan mong bobo, yun yung nakapagpakulong sa tatay mo. Diba? Kaya ito po, saludo ko kay Maris Umali. Nakakaawa at hindi tama, hindi dapat ang kanyang natatanggap na mga pambabalahura nitong mga kababayan natin. Ito po yung ginagawa ng mga Duterte supporter na si Digong na kriminal, si Digong na masamang tao,
pinagtatanggol nila, pero si Marie sumali na wala namang ginagawang masama, hindi naman to gumurgur, wala naman tong inagrabyado. Dahil lamang sa pagkabingi nila na narinig nila yung matandang salita, nagagalit sila. Ang sinabihan na may matandang hukluban na hindi na makatayo. Diba? Sa ginagawa ni Hanilet na yan, mas lalo niya lang pinapakita na entitled talaga siya, masama ugali niya, maldita siya, suplada siya, at bias siya. Bias. Syempre, kakampihan nila SMNI. Bakit? Bias sa kanila SMNI . Ang ABS-CBN, GMA, News 5, diba, nagbabalita ito ng tama. Yung totoong nangyayari at totoong mga kaso ni Digong, mga ginagawang masama ni Digong ang binabalita. Syempre, ang SMNI, gagawin nilang santo si Digong at si Kibulo, kaya po dyan kampe si Hanilet. Kung ako naman ng media, ba't kasi interview na ayaw niya? Alam niyo, ang pagtatrabaho ng media, pag-interview ng media, yan para balita lang at para dun sa ini-interview. Hindi naman para sa media yan. Kung ayaw mong pa-interview, huwag. Ako, kung ayaw mong pa-interview sa akin, hindi kita kailangan. Kung ayaw mo sa akin, dapat ganun. Ba't kasi hahabulin kung ayaw yung pa-interview? Hindi ang media, hindi ang reporter ang mawawalan. Ang masisira pa dyan, katulad noon, si Hanilet, tinatanong lang kung ano ang update, biglang tumalikod at umalis, lumayo. Kitang-kita sa mga video. Ayaw ko na ipakita dahil copyright yun . Exclusive sa kanila yun. Pero nakita ko yung mga video. At pinagmamalaki pa ng mga, hindi mo alam kung nasa ang isip talaga ng mga yan. Pinagmamalaki pa ng mga DDS. Ayan, binastos yung reporter. Ayan, inindyan yung reporter. Buti nga, naku, akala mo naman yung reporter ang nawalan. Ang nawalan doon, yung ini-interview kasi yung panig nila, yung side nila, wala namang bayad yun. Libre lang, tinatanong lang, tumalikod pa. Hindi siya kayo nawalan. Tapos pagmamalaki ng mga, ang utak ay nasa talampakan na napahiya daw yung media. Tamimi daw yung media. Yan ang isip nila. Isip kanto boy. Isip unprofessional, unethical ng mga ganon ang argumento. Ako, diretsano ko magsalita. Alam ko yan kasi ako nasa media rin. Ang tagal kong reporter, ang tagal ko ng news anchor sa radyo at telebisyon, sa social media. Kaya alam ko yon. Hindi kawalan sa amin sa media, yung tao ay ayaw magpa-interview. Pabor nga sa akin yun dahil ayaw niya, duwag. Di wala akong gagawin. Marami namang balita, hindi naman ikaw lang balita. Binibigyan na kita ng pagkakataon kung ano yung pinisabihin, yun na yung pagkakataon mo . Ayaw mo pa? Hindi ho yun. Yun po ay pagpapakita ng masamang ugali. Pagpapakita ng totoong ugali na ginawa ng Hanilet at ng iba pa. Mabuti pa yung Katie, gusto magsalita . Biglang kinalabit, hinata. Di ba? Well, napansin ko lang yan dahil alam ko namang alam nyo, pinagmalaki pa nga ng mga utak nasa talampakan ng mga DDS. Ayan, okay? So again, pinagtatawanan lang kayo sa international community. Kung yung style na Pilipinas ay dadalhin nyo sa ICC, dadalhin nyo din sa mga rally, dadalhin nyo sa inyong mga ginagawa dyan, hindi pwede. Hindi pwede dahil iba dyan. Kahit kamag-anak, kahit abogado, hindi pwedeng walk-in. May appointment kailangan. Online pa nga yung appointment, sabi ni Sara Duterte. Kahit siya anak, kahit siya Vice President ng bansa, walang pakialam ang ICC kung Vice President siya. Walang pakialam ang mga security ni Duterte ron kung Vice President yung anak. Walang pakialam sa local politics ang ICC at security na naghahawak kay Duterte. Kaya itigilan niyo yung mga drama. Sabi nga ni Duterte, bahala na ang Diyos sa kanya. Si Lord na raw ang bahala sa kanya. Mabuti nga ngayon, naalaala niya, medyo palang, yan, gusto niya kay Lord. Totoo naman yun. Si Lord lang naman talaga makakatulong sa kahit kanino tao. Ayan po ang ating paniniwala. So, anong tingin niyo dyan? Yung grupo ng mga nandoon, puro drama lang. Puro panghikayat lang ng mga pagpuprotesta. Pero wala naman dating yan sa ICC at Philippine government. Kasi ang Philippine government, again, wala nang control, wala nang jurisdiction kay Duterte kasi siya ay under control na ng International Criminal Court. Ayun, under trial na siya. Akusado na siya. Siya ay pananagutin at kung kaya i-depensa, siya ay pakakawalan. Pero kung hindi, baka hindi talaga siya makawala. Ayun no yan. Please like and share ang video ito. Buti nga ito si Sir Mike sinasabi nasa talampakan ng paan ng mga nasa talampakan ang utak ng mga DDS. Pero ako tingin ko wala itong mga utak .
Mga ano talaga yan, mga bobo talaga yan, mga engot talaga yan. Basta sumusuporta ka kay Digong, magiging bobo ka. Magiging tanga ka kahit ano pa ang taas ng pinag-aralan mo. Kahit na ikay doktor, kahit na ikay accountant, engineer, architect, kahit na ikay scientist pa eh. Mabubobo ka talaga basta kumampi ka kay Digong. Napatunayan ko na yan, nakita ko na yan. Talagang sabi ko, napakahina talaga ng pag-intindi nito mga taon to. At nagiging ano sila, utak kriminal na rin. Di ba, yung iba nga sa comment section kung ano sasabihin, ipapagurgur ka na, ipapahanap ka daw, gugurgurin ka daw. Nakikita ko yan, may mga magko-comment na anti-DDS, anti-Duterte. Pupupugin nila ng comment. Talagang, ano sila, mga nagiging katulad na rin ng utak ni Digong, utak kriminal. Ganyan po sila katindi na mga tao. Kahit na ano pinag-aralan pa nila. Naku, lalo yung mga katulong na nagtatrabaho, mga kuskus kubeta sa ibayong dagat, sa Middle East, sa Hong Kong, yung mga kuskus kubeta, ay, naku, grabe. Akala mo kung sino mga makakapangyarihan talaga, na akala mo kapag, alam mo yung babantaan nila yung tao, samantalang wala nga kayong maipadala sa pamilya nyo minsan, kapos na kapos kayo, kung ano-ano pa sasabihin, kung ano-ano ang ibabanat. Alam mo namang hindi nila kaya. Alam mo naman na pag tinignan mo yung profile, kuskus kubeta, kadama, sa abroad, sa Saudi. Pero kung magbanta, grabe. Akala mo kayang-kaya nilang gawin yung mga pinagsasabi nila. Kapag ikaw talaga kumampi ka kay Digong, pag sinabihan kang bobo, galit ka, bobo ka talaga. Kaya alam niyo sa totoo lang, kasi nagsimula akong mag-vlog ng pro-government nung around September, October 2023. Dito ko na-realize yung pagkakabaon natin sa utang dahil kay Digong. 7 trilyon ang dinagdag niya sa utang ng ating bansa. Biruin mo, ang utang ni Emilio Aguinaldo hanggang kay Noynoy, 6 trilyon lang. Ngayon, sa isang termino lang ni Digong, nadagdagan ng 7 trilyon ang utang ng bansa. So, napakalaki po nun. At ang isa sa mga dahilan na sinasabing kaya ng utang dahil sa pandemya. Samantalang nung panahon ng pandemya, napakarami pong donasyon ang ating natanggap. Napakaraming bakuna ang natanggap natin. At napakarami din po nating ginamit na mga emergency funds. Pero bakit nakapangutang pa ng ganong kalaking pera? 7 trilyon Tapos, sabi yun daw ibang pera dyan ay ginamit daw po sa Build program. Research ako, tingin ako, Build program, 119 projects. 12 lang yung natapos. Saan napunta yung pera? Yun yung isang tulay na pinagawa ni Digong. Kita nyo, bumagsak dun sa Santa Maria Cabagan na bridge. Diba, bumagsak. Hindi maayos ang pagkakagawa. Yung San Juanico Bridge na 1970s pa ginawa, buo pa hanggang ngayon, napapakinabangan pa. Pero yung bagong gawa, na tulay, pinagawa ni Digong, bumagsak. Hindi lang yan, napakaraming tulay na pinagawa si Digong, bumagsak. Hindi lang nababalita, meron yan, mga tulay na under build program ni Digong. Diba, mapapaisip ka, 119 projects. 12 lang na gawa, natapos. Nasaan yung pondo? Ang sabi, nangutang dahil sa build. Baka nangyari, bulsa. Diba? Kaya alam niyo po, umalis ako ng suporta kay Digong. DDS ako dati na na supporter. Hindi ako Duterte diehard supporter. Sumusuporta lang ako kay Digong kasi siya ang presidente natin. Never ako naging DDS na talagang halos dedicated na buhay kay Digong. Hindi. Sinusuportahan ko lang siya dahil siya ang presidente. Pero nung na-realize ko na hindi siya naging magaling na presidente at napakarami niya pang pinagurgur, kahit na sabihin mo na lang 6,000 ang naging biktima na lang na talagang bilang lang ng EJK. Imagine niyo po yun.
Nasa 2,000 na days lang. Tignan nga natin. Inano ko na yan eh. Kinuwenta ko na yan eh. 365 days times 6 years. O, 2,190 days lang namuno si Digong. Tapos ang nagurgur, 6,000. Pagpalagay na lang talaga, 6,000 lang talaga yung bilang ng naging biktima ng EJK. So, ibig sabihin, tatlong Pilipino nagugurgur araw-araw nung si Digong ang presidente sa EJK. Pera pa yung ibang mga pangyayari. Diba? Imagine niyo po yun. Tapos yung mga, kasi ako, nagbase ko dun sa mga katotohanan eh. Hindi ako nagbase dun sa si Digong maraming nagawa. Ano yung nagawa? Wala nga kayong maipakitang nagawa. Si Digong daw, binago daw ang Pilipinas. Anong bago? Ang dami pa ring mahirap. Ang nabago lang siguro yung West Philippine Sea, mas lalong naging agresibo mga Chekwa. Yung sinasabi na naging tahimik ang Pilipinas, naging tahimik dahil takot matukhang ang mga Pilipino. Yung sinasabi na nasolusyonan ang problema sa droga, bakit hanggang matapos ang termino ni Digong may adik? Diba? Hindi po nasolusyonan ni Digong. Walang nabago si Digong. Pinalala pa niya. Nagkaroon pa nga tayo ng Vice Mayor na Chekwa. Diba? Kaya ako, nung sinabi na si Digong maraming nagawa, ganyan, tingin-tingin ako eh. Ang mas nakita ko, yung masamang ginawa ni Digong, katulad nun, may pera ang PhilHealth, nakakabili ng 16 pesos o 17 pesos na face mask ang PhilHealth. Nilipat sa procurement service ng Department of Budget and Management. Nung DBM na ang bibili, yung procurement service nila, naging 27 pesos. Sa halip na makamura dahil nasa PhilHealth na ang pera, ay nasa DOH na ang pera. I'm not sure kung DOH or PhilHealth. Pero tingin ko DOH ang namimili noon. Nasa DOH yung pera, 16 pesos lang yung face mask. Nilipat sa procurement service, naging 27 pesos. So what's the point? Nilipat mo pa yung pondo sa halip na makamura, tayong mga Pilipino, napamahal pa. Same quality, same brand, same product ng face mask na ino-order ng DOH, ang in-order ng procurement service ng DBM, pero bakit mas mahal? Diba dapat kapag ikay gobyerno, doon ka bibili sa mas mura? Yung mas makakamura ka, mas makakatipid ng gobyerno. Pero nung panahon ni Digong, usong-uso yung ganun. Nililipat ang pondo, tapos mas mahal pa ang bibilhin. Wala eh. Tapos kapag sinabihan mo, bobo tong mga DDFs na to, magagalit, maiinis. Paano gagawin ko? Yun ang tingin ko sa inyo, mga bobo kayo. Mga tanga kayo. Kriminal, pinagtatanggol ninyo. Binaon tayo sa utang, pinagtatanggol ninyo. Hindi pwedeng puro puro puso lang kayo. Hindi pwedeng puro lang kayo paghanga. Diba? Kaya kayo nasasabihan ng engot, tanga at bobo dahil na din sa ginagawa ninyo na pagsuporta kay Digong na kulang na lang pati pamilya ninyo ay ipahamak ninyo. Katulad niyan, zero remittance. O sino ba maapektuhan? Ano ba akala ninyo? Kung lahat ng OFW ay magsi-zero remittance, lahat, as in lahat, zero. Doon, maniwala ako, baka magkaroon ng kaunti na epekto sa ekonomiya ng bansa. Pero, kung iilan lang kayo na mga bobo, na mga OFW na hindi magpapadala, wala pong magiging epekto yan sa ekonomiya. Mga anak ninyo maapektuhan. Asawa ninyo maapektuhan. Hindi po ang gobyerno. Tapos na yung pandemya. Tapos na yung mga panahon na umaasa sa mga padala ng OFW ang gobyerno. Ngayon po wala ng pandemya. Kaya hindi na po maapektuhan ng gobyerno ng sinasabi ninyo ganong kalaki. Pipilahin nyo gobyerno dahil lang sa padala ninyo. Hindi kayo magpapadala. Never. Mga anak ninyo ang maapektuhan. Pamilya ninyo ang maapektuhan.
Saka isa pa, hindi naman lahat sumunod eh. Meron nga ako nakitang video sa Riyadh ba yun, haba ng pila ng padala. Doon sa kanina nakita ko kanina. Sa Kotaraya, merong nagpakita ng video sa Kotaraya. Mahaba pila ng padala, mga taga Malaysia nagpapadala do sa Kuala Lumpur. Hindi sila sumunod sa zero remittance. Ang haba ng pila ng padala. Kada linggo po day off din ng mga taga Malaysia. Ng mga nagtatrabaho dyan sa Malaysia. Nakita ko, ang haba ng pila sa padalahan. Kaya yung zero remittance nila na yan, suntok sa buwan yan. Katarantaduhan yan. Kaya yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag nyong kalimutan na hindi po suportahan. Lagi nyong susuportahan si Sir Mike Abe sa mga magaganda niyang video na ating nire-reaksyonan. Subscribe nyo po siya, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. So yun po, maraming salamat. Happy Sunday at shoutout sa ating kaibigan dyan sa Santa Maria. Boss Ryan at kay Mami Mameng at Daddy Emil. At sa lahat ng branch ng inyong mga negosyo. Salamat po sa inyong suporta. Good luck po sa inyong ginagawa ngayon sa Santa Maria. Napakalalaki ng mga negosyo nito. Sana po mas lalo pa po kayong pagpalain at lumaki pa ng lumaki ang inyong negosyo. Hanggang ibang probinsya na. Makapagtayo na kayo ng branch. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.